5:15 mga tol ng umaga. Ayan. So bali meron tayong unang booking ngayong araw na to. Araw ng pasukan. 645 po sa akin na po yun. So ang pick up niya papuntang Maynila to. Ayun o. Papuntang sa may malapit sa Malati, Ermita. Punta na natin mga tol. Tayo na nga mga tol. Good morning sa inyo. Welcome back po muli sa aking channel. Samahan nyo nga pala ako sa unang pasada ko ngayong araw ng Lunes at araw ng pasukan. At alam naman natin na sa mga ganitong araw, kapag may pasok ay sasagupain natin ang matinding mga traffic na pagdadaanan natin ngayon mga tol. Matindi to kasi pasukan tas lalong lalo na pa Manila itong sakay natin. Marami nagtatanong bakit daw puro malalaking booking na lang daw yung aking pinapakita. Sa mga unang biyahe lang yung mga tol. Dito kasi sa lugar namin sa Rizal, kapag umaga marami talaga dito, puro talaga long ride. At pabor na pabor din sa amin sa mga unang biyahe. Ngayon sa mga susunod na biyahe niyan, mga bandang alas 10, puro na yung papiso-piso. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi nga kapag may pasahero kami, tapos binababa namin, may pumapasok agad na booking. At kung saan namin binaba yung dati namin pasahero, doon din namin pipick upin yung bagong pasahero mga tol. Kaya minsan din na namin isasama sa vlog. Yun mga tol, pagdating natin dito sa Maynila, na-drop natin yung pasahero. So nakakuha tayo mga tol 1,000 plus papunta rito sa Carmona. So ayun mga tol 1,051 sa akin na po yan mga tol. Papuntang Carmona mga tol. Punta na natin, naka-cash. Grabe ayos talaga. Ayos ka talaga Papa G. So ayun nga mga tol, punta na natin yung ating passengers. At nasa yung nyo. Nasa 1.8 kilometer yung pick up niya mga tol. Grabe mga tol, nakakatuwa talaga to si Papa G mga tol. Binigyan tayo ng tuna balye na mga tol na booking 1,000 plus. Tapos pa to, dadaan pa natin to sa SLEX. Napakaganda mga tol. Bali ang nangyari kanina, di ba pinick up natin yung pasahero dun banda sa lugar namin papunta dito sa Maynila. So tinanong ko yung passenger kung gusto niya pa magdumaan sa Skyway. Kaso hindi siya nagpadaan mga tol. Service road kami kaya no choice. Karapatan kasi nila yon at sila talaga masusunod kung saan nila gustong dumaan. So ayun mga tol, ang nangyari ngayon, halos 2 oras kami mga tol bago ano ba tawag dito? Halos 2 oras bago kami nakarating dito sa Maynila. Siguro mga 1 hour and 40 minutes mga tol ang biyahe namin. Ngayon pagdating dito sa Maynila mga tol, dito sa pinasukan naman ako papuntang South Carmona mga tol, nasa 1,000 plus. Kaya isang biyahe pa lang yun, isang booking pa lang mga tol. Sabi ko talaga parang boundary na ako So ayun lang mga tol, sana hindi mag-cancel. At good luck sa akin mga tol. Balita ko kayo mamaya kapag nakarating tayo dun sa lugar na yun, sa Carmona, pag naihatid na natin. 7:55 daw mga tol at 56.7 km na yung naitakbo natin. So bali nandito na tayo sa area mga tol kung saan binaba natin yung pasahero. So bali kung makikita nyo mga tol, 1,051 po yung sa akin. So kapag dinrap po natin yan kasama yung toll ay nasa 1,259. So ipa-plus natin yung wait lang mga tol. Yung sa akin dyan 1,051. Akin na po labas na po yung yung top up. So kapag dinrap off natin yan kasama ang top up, nasa 1,259. So ipa-plus natin yung toll mga tol, 317. Ayan, 317 mga tol. So confirm na natin. So yun, bali ang binayaran niya lahat ay 1,576. Confirm na natin baby. So ayun na mga tol, nandito na tayo sa Carmona. At ang kinita na natin ngayon ay nasa 1,600. So bali 2 booking pa lang tayo. Unang booking natin ay 645 saka 1,051. So ang malinis natin mga tol ay 1,696. So ang gagawin natin ngayon, mag-aabang ulit tayo ng booking mga tol. So yan. At ayun na nga mga tol, grabe ang ganda talaga kapag south po yung biyahe natin Tapos dumaan pa kami ng Skyway. Talagang ang bilis lang, 30 minutes lang ang biyahe mga tol. Hindi kagaya yun ang galing kanina dun sa unang pasahero ko mula dun sa amin.
hanggang Maynila, inabot ng kulang-kulang 2 oras mga tol. Samantalang ito 33 kilometer mula Maynila hanggang dito, Skyway kami. Nasa ano lang, nasa 30 minutes lang mga tol. Kulang 30 minutes lang talaga. So ayun lang mga tol. At balitaan ko kayo mamaya kapag nakakuha tayo ng papuntang Maynila mga tol. Alas 8 na mga tol. So ayun na nga, pinasukan ulit tayo mga tol, oh. Long drive ulit papunta ng Maynila, pabalik. So 1,317 mga tol, naka-saver siya. So puntahan natin mga tol. Nasa ano siya, Southwoods. So pick up niya ay 2.7 km, 6 minutes lang itatagal. So puntahan na natin mga tol. Ako po, napakalaki na ito mga tol, oh. Dadaan natin ng SLEX to. Ayun na nga mga tol, pinasukan ulit tayo pabalik ano. Sa dadaan natin ng SLEX to para mapabilis natin yung pick up sa kanya. Nasa 6 pesos lang naman yung ano na ito, yung toll nito mula dito hanggang ano, Southwoods. So ayun lang mga tol, mukhang maganda yung unang biyahe natin ngayon ano, unang biyahe ngayong araw ng pasukan mga tol, pambira, sarap. So ayun lang mga tol, balitaan ko kayo mamaya kapag naihatid ko na yung pasahero at titingnan natin kung magkano. Nasarap sa pakiramdam mga tol, natutuwa talaga ako na hindi ko maintindihan ng feelings na napakasarap na sana ganito lang lagi. Pero hindi naman ganito lagi kitaan mga tol. Kumbaga parang ano lang to, negosyo lang to eh. Minsan matumal, minsan jackpot, minsan naman sakto lang. So yung mga tol, pipick up muna tayo ng ating pasahero, dadaan na tayo sa SLEX. At ito na mga tol, 9:49 na at 110 km na po na itakbo natin. At tayo nabawas na natin na gas galing pong Southwoods ano. Inabot tayo ng traffic mga tol dito sa ano, sa may North Expressway. So bali ang toll niya nasa 550 mga tol. 550 po yung toll niya. Balik kung babalikan natin ang yung 1,317 akin po yan. So nag-off na ako. Yan, sa akin labas na yung top up. So kapag inano natin, meron siyang discount na 150. So doon na lang siguro binawas sa toll yun mga tol. So sa ano, sa top up pala. So bali ito yung kanyang ano, toll 550 mga tol ano. So confirm na natin, naka-cash po yan. So ayun na mga tol, tingnan natin ating kinita ngayon. So naka 3,000 na tayo mga tol. Ang aga pa lang oh. 3 booking, 3,000. Ayan oh, 110 km mga tol, pabira. Mukhang chinamba tayo sa araw na to ano. So ang gagawin ko mga tol ay wait lang mag-open na tayo ng ano mga tol. Mag-online na ulit tayo. Pinatay kasi natin muna yung booking. Tawag dito yung apps. So naka 3,000 na tayo no. Kota na, pwede nang gumarahe, pabira talaga. So ayun mga tol. At ayun nga mga tol, nandito tayo ngayon. Ay may booking na agad, may booking. Saan ba to? Saan pa punta to? Valenzuela, ayoko dun. Kinancel ko mga tol, ano dun, ano ba tawag dun? Ano kasi dun? Ano ba tawag ito? Maraming truck dun, ganitong oras, labasan ng truck. Kaya sorry talaga, sorry. Meron naman kasi tayong tinatawag na 8 seconds eh. Kung pwede mo siya tanggapin, pwedeng hindi. So hindi po maapektuhan yung ratings yun nun. Pero wag nyo lang aabusuin. Kasi kapag inabuso nyo mga tol, pwede kayong ma-restrict o kaya maban dito sa platform. So ganun. Siguro sa isang araw, mga 1, 2, mga ganun. Pwede siguro yung ganun. So wag lang sa isang araw, umabot kayo ng 20 cancel. Ako po, dali kayo dun mga tol. Sayang yung platform nyo. At ito na mga tol, pinasukan na tayo ng cash po ang pumasok sa atin, saver. So bali 222 po yung sa akin na dyan. At papunta po ito ng, so ayan, Quezon City mga tol, East Avenue. So ayan, punta na natin mga tol. Sa mga nagtatanong dyan na binubuksan ko ba talaga daw ang saver, kung nagbubukas ba daw talaga ako ng saver mga tol. Alam nyo, tatapatin ko na kayo mga tol. Kapag rush hour, pinapatay ko po yung saver. Tapos kapag ganito naman, patay ang oras, lalong lalo na sa area wala ganong booking, binubuksan ko po yung saver mga tol. So ganun po yung diskarte ko. Kasi kaysa naman na tumambay tayo ng matagal sa area, na alam naman natin na wala masyado nagbubook, at alam din natin na mas pinipili ng iba na binubuk ang saver mga tol. So no choice tayo mga tol, kailangan buksan talaga kaysa naman tumambay tayo ng matagal. Yun din ang isa sa sikreto para
kumita rin kayo mga tol. Kahit sabihin nating maliit na halaga yan, pero pag pinagsama-sama yan, talagang paldo yan mga tol. Time check mga tol, 1:59 PM na. So bali, ito na tayo mga tol, nagpatay muna tayo ng apps ano. Bali nakaano na tayo, 4,022 na mga tol. So bali alas 2 na rin. At ang naitakbo natin ay nasa 148.9 km mga tol. Bali yung gas natin na bawas ay halos kalahati. At ang mangyayari ngayon mga tol, nagamit ko na yung isang set destination. Kaya gagawin ko, mag-on na tayo ng set destination mga tol. Yan. Pag may mga pumasok na opportunity dyan, pwede natin kunin. So mga tol, kahit kumita tayo ng 4,000, tapos 10 booking lang tayo, no? So mapapansin nyo mga tol, meron tayong mga gurami dyan, no? Ayan, meron tayong 105, number 14, 114, 168. So ganyan lang mga tol, pero naiipon. So dito lang tayo naging malaki, no? Dalawa na yan. So yan, may mga nagiging cancel lang tayo mga tol, di may iwasan eh. So yan. At tayo na mga tol, minsan talaga hindi talaga naiiwasan na magkaroon tayo ng cancel. Kagaya kanina may pumasok sa akin, ang drop off niya nasa 1 km lang, pero yung pick up nasa 2 km. Nakikita po kasi yan eh, meron kasi diyang 8 seconds na may kita. May kita nyo po yung 8 seconds na yon. May kita nyo kung gaano kalayo yung pick up at saka yung drop off niya. Pag nakita nyo na ganun mga tol, medyo olats, minsan talaga ginagamitan talaga ng cancel. Pero hindi naman maapektuhan yung cancellation rate nyo nun eh. Wag lang na yung inaccept nyo na tapos kinancel nyo, wag lang, napakalaki pong epekto nun sa cancellation rate nyo mga tol kapag ginawa nyo yun. So ang gagawin ko mga tol, habang nag-aantay ako dito ng booking siguro kakain muna ako dito. Yan, dito mga tol, kain muna siguro ako dyan, may tindahan din dito, may merienda ako. So mga tol, merienda muna tayo, alas 2 na mga tol. After ng 33 minutes na pag-aantay mga tol, at ito na, pinasukan na tayo, papuntang 383 sa akin, papuntang ano to mga tol, saan ba to? Ayun. So ayun mga tol, papuntang Taytay, SM Taytay mga tol no. Saktong-sakto, uwi na ako. Mag-alas 3 na rin. So ayan, punta na natin mga brothers, mga tol. At ayun na nga mga tol, sa kabila ng pag-aantay natin, at pagtsatsaga na nagantay tayo ng booking, at ito na nga, pinasukan na tayo mga tol, pauwi. Uwi na tayo mga tol. At sana titingnan natin kung nakakamagkano tayo sa magiging konsumo natin sa gas. Ipupultak din natin to. At so ayun lang mga tol, dito sa pagiging Grab driver, sa mga sa hilig-hilig lang kasi ito mga tol, kumbaga kung hilig mo ang pagdadrive, passion mo ang pagdadrive, tatagal ka dito. Pero yung mga iba rito mga tol na kumbaga na hype lang, kasi nga ganito ang kitaan, maganda ang kitaan, na hype lang sila, pero ang totoo hindi sila tumatagal. Kasi alam niyo kung bakit? Dito kasi sa pagiging TNBS driver mga tol, hindi siya araw-araw malakas, at iba-iba ang kondisyon ng mga tol ng araw-araw ng traffic talaga, pinaka nakaka-stress talaga. Kaya yung iba, yung mga baguhan driver dito, kapag hindi pa alam nila yung diskarte, yan nangyayari sa kanila mga tol, bumabiyahe sila ng madaling araw, tapos gumagaray din sila ng alanganin na sa gabi, pero yung kita nila wala pa rin. Kumbaga wala pa rin sila sa kota. Kaya ang resulta nila mga tol, sinasauli sa sasakyan, o kaya naman ipinalalabas sa iba. Nakikita ko kasi dito mga tol, mga tumatagal dito ng mga driver, yung mga yung mga ex-taxi, ex-MC taxi, tapos mga jeepney driver, mga UB Express, tricycle driver kagaya ko. Yun, kami yung mga tumatagal dito sa pagmamaneho mga tol, kasi sanay kami sa kalsada eh. Kumbaga dito na kami, aray ko, nalaglag. Kumbaga dito na kami mga tol eh, mulat sa simula, ito na yung hanap buhay namin. Kaya tumatagal talaga mga tol. Yung iba kasi sila eh, kumbaga hindi sila sanay sa ganitong trabaho. Kumbaga sa office naman sila, mga professional sila, na hindi naman kagaya namin na mga tol, hindi naman kami nakapagtapos ng college. Kaya yun, yung mga professional, mga nag-opisina, hindi talaga tumatagal dito mga tol. Kasi nga unang-unang kalaban mo dito, mga enforcer, traffic, mga pasahero, at yung mga nakakasabayan mo ng mga sasakyan, motor, na kapag maiksi ang pasensya mo dalawa lang pupunta mo dito, sementeryo kaya kulungan. So ayun mga tol, nandito na tayo sa SM Taytay. Yan, wait lang mga tol, naibaba na natin yung ating passengers.
At ang gagawin natin ngayon ay dito muna tayo tatambay mga tol. Uwi na tayo, magpapagas lang ako. So ayan, papagas ako dyan sa Uni Oil. So gagawin ko mga tol ay titingnan natin, kinita natin ano. Papagas na tayo dito sa Uni Oil mga tol. So 436 sa binayaran niya no. At 383 sa akin. At pag dinrop ko yan 436. So ayan, confirm na natin mga tol. Cash po binayaran niya. So bali kumita tayo ng 4,400 mga tol. Nag-umpisa tayo ng ayan tayo nag-umpisa. Yan, nag-umpisa tayo mga tol ng 5:08 AM. So nag-end tayo ng 3:28. So yun, tingnan natin mga tol, mag-off na tayo. Yan, off na tayo mga tol. So ayan, magagas muna tayo dito sa Uni Oil. Gas muna tayo dito, naka-PUB tayo ano. Malaki ang discount kapag dito sa ayun o, malaki ang discount mga tol kapag naka-PUB no. Ayun o, magiging 50 pesos. So ayan, pagas muna ako mga tol. So ayan na mga tol, nakapagpapuntak na tayo at malaki yung discount natin ano. So dahil PUB discount tayo 50 pesos na lang yung binabayaran natin per liter. So ito mga tol, bali ang naigas ko mga tol ay nasa 912. Ngayon nagkaroon siya ng discount na 92 pesos. So bali ang binayaran ko na lang ay 860. So yan, 860. At ang kinita natin ngayong Monday ay 4,400 mga tol. So may mga malilit yan mga tol, tinatsagaan natin yan. So 4,400, tingnan natin dito no. Ayan, 4,400 minus minus natin ang ating gas ay 860. Yun, minus pa natin ang pang maintenance sa pangulog ng sasakyan, minus pa natin yung sa bahay 500. So ayun, the total of savings is 2,040 mga tol. Naku po. At ayun mga tol, pauwi na tayo. At nagpapasalamat nga pala ako sa mga sumusuporta sa akin. At nga pala, inetakbo pala natin ay 164.2 km mga tol. Sa kinita natin na 4,400. So mga tol, sa 10 hours na biyahe natin dito sa ating pag-grab at ginamitan natin ng mga technique at diskarte, kumita talaga tayo mga tol. Siyempre alam na natin yung mga kalakaran dito sa pagiging TNVS driver mga tol. At nakakatuwa lang dahil nagkaroon tayo ng savings naibigay na natin yung mga obligasyon para sa sasakyan, sa bahay. At nagkaroon tayo ng savings kahit paano, malaki-laki po yung savings na naitabi natin mga tol. So yan savings na yan ay gagamitin natin at maiipon yan kapag tinamad tayo bumiyahe, nagkaroon tayo ng sakit, at isa pa kapag matumal ang biyahe, so meron tayong madudukot mga tol. So yun lang, so ganun lang lagi gawin nyo mga tol para makaraos kayo sa kahirapan na dapat talaga laging magtabi. Lagi po talaga magtabi mga tol, kasi kapag hindi tayo nagtatabi at magastos tayo, maluho, tapos ginagamitan pa natin ng mga pinagbabawal na technique ng mga scatter dyan, mga nagsusugal, wala talaga, magigipit at magigipit kayo bandang uli mga tol. Kaya masasabi ko lang, dapat laging mag-impok, magtabi mga tol. So yun lang mga tol, maraming salamat sa pagsama sa akin sa ngayong Lunes, araw ng pasukan, sa 10 hours natin na biyahe. So yun lang mga tol, ingat kayo, God save sa inyo lahat, at sana makasama ko na kayo sa pagbabiyahe. So yun, ingat kayo, God bless.